Pasaring ni VP Sara. O, tanong, may unit team pa ba? Tinanong si Sara dito. Kung may unit team pa, makinig kayo. Eto yung idol ng mga bashers. Andito na. Ito yung idol nyo. Lalo manggagalaiti yan. Bakit? Sige. Anong sagot ni VP Sara patungkol sa unit team? Vice President Sara Duterte nang tanungin siya kung buo pa ba ang unit team. Ano? Ang unit team Ano? ay tandem namin nung pagtakbo namin as President and Vice President nung nakaraang eleksyon. Yun. Ang unit team ay tandem ni Marcos at ni Sara. Paano yung iba? Yung nakikisawsaw. Yung banggit ng banggit kay Marcos. Yung, ito ay utos ni Marcos. Ito ang sabi ni Marcos. Ito ang sabi ng presidente. Anong tawag doon? Sara, VP Sara. Salingkit? Gusto maging presidente pero hindi umataas sa survey? Lahat ginagawa pero ayaw pa rin ng taong bayan sa kanya? Meron kayong kaibigan ganyan, di ba? Pal, makarelate kayo sa akin. Magagalit na naman yung mga yun kasi sapul eh. Sapul sila dito. Yung may grupo kayo, tong taon to, sali ng sali, pasok ng pasok, nagbibida-bida, pero ayaw pa rin sa kanya. O sino itong taon to? Parang ganyan na. Ang unit team daw si VP Sara at si Marcos. Yun, ang unit team. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President and Vice President at pareho kaming nagtatrabaho para sa ating bansa. Yun, na-elect silang presidente, yung unit team at saka vice president. Parehas kaming nagtatrabaho sa ating bansa. Parang binabanatan mo na naman. Si Tamba to palagay ko eh. Sige. Sino pa ba? Binabanatan na naman niya si Tamba Luslus. Ibig sabihin, Tamba, huwag kang epal. Parang ganun ang ibig sabihin. Epalitiko ka. Sali ka ng sali, hindi ka naman unit team eh. Nakikisawsaw ka dyan. Tapos kami nagtatrabaho. Meron namang tinatrabaho si Tamba. Yung People's Initiative. Active na active nga siya dyan sa People's Initiative na yan. Bakit? Hindi niya kasi kaya maging presidente. Diretsahin na kita. Yan ang sinasabi ng marami, including your cousin. Hindi mo kaya, di umanong, maging presidente. Kaya gusto mo maging parliamentary. Kaya ang kapal ng mukha mo. Di ba? Magalit na naman kayo. Saling pusa. Correct. Ano ba tawag doon? Politiko? Sinabi yan ni VP Sara sa isang event sa Quezon City. Nitong Lunes, nabanggit niyang nagbabalak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon, bagamat hindi malinaw kung para sa anong posisyon. Sa isang pareham, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka testing the waters o sinusubukan lang ng bise ang magiging reaksyon ng mga tao. Ayon naman kay Duterte, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo tungkol sa eleksyon. Na misinterpret din daw ang sinabi niyang tatakbo siya. Bukod dyan, nauna nang giniit ni VP Sara na handa siya sa anumang investigasyon. Doon na lang muna tayo. Ito sabi dito. Sagutin natin ito. Alam mo kung bakit masama tingin sa kanya ng tao? Bakit daw masama? Siguro, ang kinutukoy niya rito, bakit daw masama ang tingin sa kanya ng tao? Dahil siguro kay Tambaluslos. Dahil sa inyo, sa paninira niyo mga vloggers. Hindi po totoo yun. Kaya ako, ito prinsipyo ko sa buhay. Mapapansin nyo naman, di ba? Hindi ko sinasabing ako tama, sila mali. Hindi po ganun. Posibleng ako mali, sila ang tama. Pero magkanya-kanya kaming style. Iba-iba kami ng style. Meron silang style, meron akong style. Ulitin ko, hindi ko sinasabi ako tama, sila ang tama, ako mali. Very possible. Kaya lang, hindi ako masyadong yung bakbakan sa away vlogger, di ba? Or away Kasi bakit? Ako naniniwala ako, pag may topak ang isang tao, wala kang gawin, magse-self-destruct. Bakit? Yung topak, dala niya na yan, matagal na. Baka hanggang simula bata, dala niya na yan eh. Bakit ko nabanggit yun? Kasi hindi po, ang kasiraan po ni Romualdez ay not because of the vloggers. I really believe, kay may vloggers o wala, si Tamba will self-destruct. Bakit? Tamba nga eh. Ano ba ibig sabihin ng Tamba? Yan yung sinabi ni Sara. In your ambition, don't be tambaluslos. Ibig sabihin, kung ikaw ay may ambisyon, gawin mo ng tama. Huwag mong gawing mali. At nakikita natin, in my opinion, ang mga hakbang ni Tamba, maling-mali. It's beyond mali. Actually, it's beyond repair. Nagkakataon lang na isisiwalat ng mga vloggers na papaaga. Pero kahit walang vloggers, Tamba will self-destruct. Why? Because of his greediness sa kapangyarihan. At ang taong ganyan, nagse-self-destruct. Tingnan nyo. Abangan nyo. Ito pagka meron kayong kaaway, tapos alam nyo may topak, sa gedli lang kayo. Nood kayo. Tingnan mo, magse-self-destruct. And you will have the front seat. Anong ibig ko sabihin? Andiyan ka sa harap, pinapanood mo siya mag-self-destruct. Why? Ang problema niya kasi yung sarili
sarili niya. May personality problem. And personality problem, weak character, will surely, sooner or later, will self-destruct. So stand by and watch, get a popcorn, enjoy the front seat. So kung may ano kayong ganun, enjoy him, self-destruct. Ayan. Eto, si Tamba, nagsi-self-destruct na. Ala na eh, kitang-kita. Tanong, umaangat ba ratings? May naniniwala ba? Siguro, yung 300 na congressman. Nasabi ni, kasi nabibigyan ng proyekto. Sabi ni Attorney Roque, di ba? Congratulations to inyo. So, pasaring na naman ito kay Tamba. Alam mo, bilib na ako. Sobrang kakapal mo. Parang hindi tinatablan. Matindi yung taon to. Next po tayo. Ito naman. Ito na idol nyo. Ito na mga bashers. Pasok yung idol nyo. Tulan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga patutsada ng Senado matapos sabihin ng ilang senador na posibleng may kinalaman ang ilang kongresista sa likod ng People's Initiative. Ito naman si Romualdez, deny naman ng deny. Wala pa ba kayong kinalaman? Kayo lang naman na may gustong matuloy yan. Ayaw na ng Senado. Sinabi na ng Presidente, ayaw nila. Kayo, push pa rin. Isipin nyo, since bumalik kayo sa session noong January 22, yan ang number 1 project ninyo. Yung Tamba Initiative. Tapos ngayon, yan yung sinasabi ni Tatay Digong eh. Gagawa kayo, tapos i-deny nyo. Yan yun, exactly. Ngayon, dinideny nyo. Ay, Erwin Tulfo! Hello! Oy, mag-hi kayo. Mag-hi kayo kay Congressman Kagalang-galang Erwin Tulfo. Mahiya kayo ha. Erwin, shout out sa iyo. Bantayan mo mabuti yung kaibigan mo, yung sanggang dikit mo, yung ipinagtanggol mo na walang kinalaman diyan sa Pirma Effect na yan. Mag-hi ka kay Tamba. Tamba. Ako ewan ko sa iyo, Erwin. Nasisira mo ang mga apelyido nyo, ang inyong mga kapatid. Ay, ewan ko sa iyo, Erwin. Dumistansya ka dyan. Petty differences set it aside. Foul words or unnecessary invectives, yung hindi magandang salita, they have no place here. Hindi natin pinapatulan yan. What we do, we try to look at the good in everything that everyone does, even the Senate. So, ito problema mo, okay? Sabi niya, yung mga hindi magagandang salita, hindi natin pinapatulan yan. Hinahanap, yan po yung niya. Hinahanap natin yung mga magaganda sa bawat. Tama naman yun, walang problema doon. At sa Senado, ganun daw ang ginagawa nila. if they're doing something positive and good, we embrace it. If they say or do something that is not necessarily to our liking, we respect their freedom and their right to express as such. Hindi ko sila papatulan. Hindi na sila papatulan. Kung gusto nila, nirerespeto. Kung pareha sila. Kung hindi, hindi ko sila papatulan. Pero alam mo, Honorable Speaker Romualdez, meron po kayong pagkukulang. Alam nyo, ang problema ninyo, parang hindi kayo nakikinig sa puso ng mamamayan. Ang layo nyo po eh. Lagi ang layo nyo sa putukan. Okay, tama po yung gano'n na hindi nyo papatulan yung mga sinasabing masama sa inyo. Pero kailangan, bilang isang tao, lahat po tayo kailangan natin ito. Hindi lang si Speaker, meron tayo dapat side mirror kasi may mga blind corners po eh. Kailangan, nakikinig din tayo. Kasi katulad ngayon, ang lumalabas, wala po kayong puso sa mamamayan. Ako ipapakita ko sa inyo ha. Naniniwala ako dito sa sinabi ni Jason sa. Ang layo nyo kasi sa putukan eh. May pinost si Jason sa, ito sabi, ayan, babasa, only 1% of Filipinos want charter change, study shows. Ako naniniwala ako dito sa sinabi ni Jason sa. Kung kayo nakikinig, kasi ang ginagawa ninyo, binabaliwala nyo, tumatahimik kayo, hindi nyo pinapansin, mali po yun. Yes, may mga bagay na hindi nyo pansinin, pero dapat nakikinig kayo. Ayaw ng Pilipino ng charter change. And I agree with Jason sa na study shows, 1% lang talaga ay may gusto niyan. Baka kayo lang yung kamera. Ilan lang ba ang 1%? Di ba? Ilan lang kayo. Kayo kamera, siguro yung mga trolls na nandito. Pero 99%, majority of Filipinos ayaw ng charter change. Ako gusto ko ng charter change but not now. The time is worst.
It's not even bad. It's the worst timing for Chacha. So sana makinig din kayo. Ito po ang nagiging problema sa mga politiko na siguro yung iba, hindi ko man nilalahat. I mean, hindi ko pinagbibintangan si ito in general. Yung spoiled na politiko. Yung lumaki sila sa isang political family, pinanganak na politiko, masyadong sheltered, walang empathy. Hindi sila makarelate doon sa mga maliliit. Kasi sheltered nakakahon sila. Walang puso maaring hindi lang sa walang puso, but posibleng posibleng hindi talaga nila naiintindihan. Hindi nila alam. At tulad niyan, kayo na lang ang may gusto niyang Chacha na yan Ang tigas ng ulo nyo. Ayaw ng presidente, ayaw ng vice president, ayaw na ng senado, itutuloy nyo pa rin. Anong tawag sa inyo? Ang tigas ng ulo ninyo, ang kapal ng mukha ninyo, wala kayong kahihiyan, wala kayong pakiramdam, napaka-insensitive nyo. Diba ganun yun? Tapos gusto nyo maging presidente, wala kayong puso sa mamamayan. Dapat nakikinig din kayo. Hindi yung pirma, alam naman natin yung nangyari sa pirma. Sinabi na ng pinsan mo yan Nagkabilihan dyan. Sana pinakinggan nyo yung sigaw. Hindi ba kayo nanonood ng news? Hindi ba kayo bumababa sa air condition yung kotse at bahay? Walang pakinabang to. Walang pakinabang to sa taong bayan. Itong charter change na to, yan, Tamba Initiative na yan. Ano lang, magkaroon kayo ng open ears and higit sa lahat, open hearts. Parang gusto nyong gawing hari at reyna na itong bansa natin Kingdom kaharian. Kayo na lang. Ako'y naniniwala sa sinabi ni Tatay Digong. Kayo na lang ang gusto dyan. Ayaw nyo nang magsibaba, kaya nyo ginagawa yung Chacha na yan. Matindi talaga itong mga ito.